King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata Siyam. Tuktok ng second rank. Kumilos ka. Pakiramdam ni Zhao Kun ay mali ang kanyang narinig, ito ba ay si Zhao Fang tulad ng dati? Sa sandaling damapo ang kanyang paningin kay Zhao Fang, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kaya pala ganoon ka kakumpiyansa. Mukhang nakalusot ka na sa second rank ng martial path. Gayunpaman, kung iyon lang ang mayroon ka, mas mabuting magsimula ka ng humingi ng tawad ngayon. Medyo nagulat si Zhao Kun sa second rank ni Zhao Fang sa martial path, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang mga plano. Iyon ay dahil naabot ni Zhao Fang ang second rank hindi pa lang, at si Zhao Kun mismo ay nakaabot sa peak ng second rank 1 taon o 2 taon na ang nakakaraan. Mayroon din siyang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art. Pakiusap, itigil ang pagdaldal, limitado ang oras ko. Malamig na sabi ni Zhao Fang. Bata, huwag kang mayabang. Biglang ginawang kakaiba ni Zhao Kun ang kanyang 4 na paa at katawan, at parang makamandag na ahas, kumagat kay Zhao Fang. Sa isang iglap, ginamit ni Zhao Kun ang kanyang 13 pagbabago ng makamandag na ahas. Sa mga tuntunin ng bilis at lakas, nalampasan nito ang kay Zhao Fang. Marahil ay sinanay na ni Zhao Kun ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas sa mababang antas. Sa archery field, si Zhao Yufei ay may gumalaw at bahagyang gulat na mukha. Bilang isa sa henyo ng mga sekta, halatang may malaking suporta siya mula sa sekta at sa gayon, natural, nagkaroon ng daan sa mataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial art. Kung mas mataas ang ranggo ng isang kasanayan, mas mahirap sanayin ito. Kapag ang isang mataas na ranggo na kasanayan ay nasanay sa mababang antas, ang kapangyarihan ay magiging mas malakas kaysa kapag ang isa ay nagsanay ng isang nasa gitnang ranggo na kasanayan sa isang mataas na antas. Ang bilis naman. Ang pinsala ay hindi bababa sa 50% na mas mataas kaysa sa dati. Nagulat din si Zhao Fang kay Zhao Kun, ngunit ang bilis ng reaksyon ng kanyang kaliwang mata ay nakikita pa rin ang ruta ng paggalaw ni Zhao Kun. Angry Dragon Flipping the River. Malakas na sumigaw si Zhao Fang at tinapakan ang 2 paa pababa. Sa ilalim ng air pushing breathing technique, inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa magkabilang braso niya. Biglang napagtanto ni Zhao Kun na ang kapangyarihan ng mga kalaban ay mabilis na tumaas. At pagkatapos ay mas nabigla siya nang ilagay ni Zhao Fang ang mas maraming kapangyarihan sa Angry Dragon Flipping the River. Ang third stance ng Angry Dragon Fists ay ang Angry Dragon Flipping the Rivers. Sa sandaling iyon, si Zhao Fang ay parang dragon habang ang kanyang mga kamao ay sumuntok pababa. Pang! Ang unang suntok ay nagpang-inig sa katawan ni Zhao Kun at muntik na siyang magluwa ng dugo. Ang kanyang 13 pagbabago ng makakamandag na ahas ay tungkol sa pagiging tuso at kakayahang umangkop. Ito ay hindi sa pakikipaglaban ng diretso. Gayunpaman, ang mga kamao ni Zhao Fang ay parang alam na nila kung saan siya lilipat at palaging tumatama sa kanyang mga mahina. Gamit ang air pushing breathing technique, sinanay na ni Zhao Fang ang Angry Dragon Flipping the River sa mataas na antas. Tinamaan si Zhao Kun ng pambihirang kapangyarihan at bumagsak sa lupa, lumuhad. Parang namamanhid ang mga braso niya at umaagos ang dugo sa bibig niya. Natalo ka. Lumabas si Zhao Fang sa fighting ring. Habang naglalaban sila, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at malinaw na nakita ang mga ruta ng pag-atake ni Zhao Kun. Nakakita rin siya ng ilang pagkakamali sa high-rank martial art ni Zhao Kun, na nangangahulugang hindi pa ito na perpekto. Naramdaman ni Zhao Fang na ang Angry Dragon Fists at air pushing breathing technique ay nagtugma ng magkasama sa hindi maisip na antas, maaari na nitong talunin ang ilang mga third-rank na tao. Paano ito posible? Ang aking kakayahan ay isang mataas na ranggo. Gumapang si Zhao Kun sa lupa at sumigaw. Ang buong laban ay tumagal lamang ng 2 hininga. Isang galaw. Natalo si Zhao Kun. Ang mga disipulo sa archery field ay tumingin sa gulat. Bagamat pareho sila ng ranggo, ang manalo sa isang galaw ay masyadong pagmamalabas, lalo na kapag ang natalo ay gumamit ng mataas na ranggo ng kasanayan. Habang pinaalis niya si Zhao Fang gamit ang kanyang mga mata, bumulong si Zhao Yufei. Alam ko ang Angry Dragon Fists, ito ay isang malakas na hakbang sa loob ng sekta at maaaring maihambing sa mataas na ranggo ng mga kasanayan, ngunit napakahirap matutunan.
Sa palagay ko nagsasanay din siya sa isa pang kasanayan at ginagamit ito sa Angry Dragon Fists, na nagbigay daan sa lakas na halos doblehin. Sister Yufei, paano natalo si Zhao Kun kung ang kanyang cultivation at skill ay parehong mas mataas? Tanong ng isang babaeng katabi niya. Ang mga paggalaw ay patay, ngunit ang mga tao ay buhay. Ang paggamit ni Zhao Kun ng 13 pagbabago ng makakamandag na ahas ay napakasama at natutunan lamang niya ang unang 3 galaw, na malayo sa kanyang nakatatandang kapatid na si Zhao Gan. Gayun din, ang kanyang kamalayan sa labanan ay hindi malapit sa kay Zhao Fang. Pagkatapos ay huminto sandali si Zhao Yufei bago niya sinabing. Gayun din, natutunan ni Zhao Fang ang 2 kasanayan na napakalapit sa pagiging matataas na ranggo, at sinanay sila sa napakataas na antas. Sa paggamit ng 2 kasanayang ito, ang kanyang lakas ay higit pa kaysa kay Zhao Kun. Matapos pakinggan ng batang babae ang pagsusuri ni Zhao Yufei, napabulalas siya. Napakalakas ni Zhao Fang. Hahaha. Tila ang kapatid ni Zhao Kun na si Zhao Gan ay 5th rank sa mga panlabas na disipulo. Hindi lang natin alam kung tutulungan niya ang kapatid niyang makaganti. Napakaraming problema. Umiling si Zhao Fang at umalis sa larangan ng martial arts, kalaunan ay nakarating siya sa isang bukas na kagubatan sa sekta. Pumunta siya rito para magsanay sa pinakamahiwagang kasanayan sa footwork, ang lightly floating fairy. Ang lightly floating fairy ay, walang duda, ang kasanayang may pinakamataas na ranggo sa mga mayroon siya. Ang problema ay na ito ay bahagyang nasira at napakahirap matutunan. Kapag ginamit ng magkasama ang Angry Dragon Fists at Air Pushing Breathing Technique, napakaganda ng pinsala. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging resulta kapag isnama ko lightly floating fairy. Si Zhao Fang ay puno ng mga inaasahan. Sa parehong araw, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lightly floating fairy. Nang mag-concentrate siya, pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng malabong berdeng glow sa loob ng itim na dimensyon ng kaliwang mata niya. Naramdaman ni Zhao Fang na bagamat ang ilan sa mga galaw ng lightly floating fairy ay nasunog sa kanyang isipan, na naging dahilan upang mas madaling maunawaan niya, hindi ito kasing simple ng pag-aaral ng Angry Dragon Fists o Air Pushing Breathing Technique. Mas mahirap matutunan ang lightly floating fairy kaysa sa isang peak middle rank na kasanayan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses. Ito ang ibinigay na conclusion pagkatapos niyang ikumpara ang mga kasanayan. Bagamat mahirap, hindi siya tumigil. Gumamit lang si Zhao Fang ng 2 hanggang 3 araw para maunawaan ang unang isang kapat ng light floating fairy sa isang beginner standard. Gumamit lamang siya ng 6 na araw upang makamit ang beginning level. Ang mga normal na kasanayan ay may 4 na ranggo na nakasalalay sa kung gaano kahusay ang sinanay ng isa dito. Ang mga ito ay beginner, low, high at peak level. Ang antas ng nagsisimula ay katumbas ng 30% ng pinakamataas na kasanayan, ang mababang antas ay katumbas ng 50%. Ang mataas na antas ay katumbas ng 70%. Ang pinakamataas na antas ay katumbas ng 70% o mas mataas. Tulad ng Angry Dragon Fists, madaling sinanay ito ni Zhao Fang sa high level. Ang lightly floating fairy ay sinanay din sa beginner level sa parehong tagal ng panahon, ngunit ito ang unang isang kapat ng kasanayan. So, ang katawan ni Zhao Fang ay kumikislap, ang kanyang katawan ay kasing liwanag ng isang ibon habang siya ay lumutang ng 4 hanggang 5 metro sa himpapawid. Teng! Teng! Ang kanyang mga paa ay tumulak sa mga sanga at nakaramdam ng hindi kapanipaniwala habang siya ay lumilipad. Sa sandaling iyon, si Zhao Fang ay parang isang ibon na masayang lumipad sa kagubatan. Nagsanay lang ako ng lightly floating fairy sa beginner level, ngunit ang bilis nito ay higit na nalampasan ang karamihan sa mga middle rank na kasanayan na sinanay sa isang mataas na antas. Makikita na ang lightly floating fairy ay higit na nalampasan ang pinakamataas na ranggo na martial arts skills. Kapag may dagdag na oras, hindi nakalimutan ni Zhao Fang na dahan-daang basahin ang natitirang bahagi ng aklat. Ngayon ay natukoy na niya ang isang ikatlo ng huling 3 kapat, na kilala din sa isa pang ika-4 na bahagi nito. Ang tanging problema ay nangangailangan ng maraming inner hiya sa pag-iisip upang magawa ito. Nangangahulugan ito na maaari nang matutunan ang kalahati ng lightly floating fairy. Matapos maabot ng lightly floating fairy ang beginner level,
nagsimulang magsanay muli si Zhao Feng sa Angry Dragon Fists at air pushing breathing technique. Ito ay dahil, kahit na ang lightly floating fairy ay isang mataas na rank martial arts skill, nakatulong lamang ito sa kanyang footwork at hindi nadagdagan ang kanyang cultivation. Pagkatapos ng pagsasanay sa isang mataas na ranggo na kasanayan tulad ng lightly floating fairy at pagkatapos ay bumalik sa pagsasanay ng Angry Dragon Fists at air pushing breathing technique, naramdaman ni Zhao Feng na ito ay naging mas madali at mas makinis. Pagkaraan ng 2 araw, ang air pushing breathing technique ay nakalusot sa 3rd level. Ang Angry Dragon Fists ay umabot na sa pinakamataas na antas. Sa oras na ito, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at naramdaman ang kapangyarihang dam alloy sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa noong una niyang naabot ang 2nd rank ng higit sa 50%. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang malabong berdeng glow radius ay umabot mula 67 hanggang 78. Mukhang umabot na sa peak ng 2nd rank ang cultivation ko. Kailangan ko lang ng isa pang hakbang para makapasok sa 3ong ranggo. Huminga ng malalim si Zhao Feng at nakontrol ang kanyang pananabik. Kalahating buwan na lang ang nakakaraan mula nang marating niya ang 2nd rank. Ang bilis ng cultivation na ito ay sobrang nakakagulat. Ang pinaka-nagulat sa kanya ay ang air pushing breathing technique nang umabot ito sa 3rd level. Sa sandaling maabot ng air pushing breathing technique ang rurok ng 3rd level nagkaroon ng pagkakataon na maunawaan ang martial path inner strength at iyon ang pangunahing punto para maging isang tunay na martial artist. Hindi inakala ni Zhao Feng na maaabot niya ang 3rd level ng air pushing breathing technique ng ganito kabilis. Dahil dito, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ang iba na nasa 2nd rank din. Maihahalin tulad na siya sa isang 3rd rank. Sa paggamit lamang ng kalahating buwan, dumb-double ang lakas ni Zhao Feng. Ang lahat ng ito ay dahil sa mahiwagang mata. Naniniwala si Zhao Feng na ang dati niyang normal na kapalaran ay nagbabago. Noong gabing iyon, sinimulan ni Zhao Feng na itakda ang kanyang mga layunin sa buhay. Ang kanyang unang layunin ay upang gumanap ng mahusay sa family sparring contest makalipas ang 1.5 buwan. Sa oras na iyon ay patas at patas na matatalo niya si Zhao Yijan at makikipagsapalaran sa tunay na henyo ng Sun Feather City. Ang pagbabago sa aking kaliwang mata ay nagbibigay daan para sa akin na magkaroon ng mataas na antas ng pangunawa, at ang tanging bagay na pumipigil sa akin na maging isang henyo sa sekta ay ang cultivation resources. Sinuri ni Zhao Feng. Mula nang sumanib siya sa kanyang kaliwang mata, tumaas ang kanyang mental energy at bilis ng pagsusuri. Mas naging mahinahon din siya. Ang tanging problema ay, kung paano makakuha ng cultivation resources. Mabilis ang cultivation speed ni Zhao Feng, ngunit mahirap pa ring malampasan ang peak ng 2nd rank. Gayunpaman, kung mayroon siyang sapat na mapagkukunan, ang hadlang na ito ay madaling masira. Nakuha ko. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng at maya-maya ay nagkaroon siya ng ideya. Gumapang ang kanyang mga labi sa isang kampiyansang ngiti. King of Gods, Kabanata 10. Sky Cloud Forest. Sa gabi. Sa loob ng isang magarbong gusali sa Jiaosek. Big Brother. Kailangan mo akong tulungan. Nawalan ako ng mukha ni Zhao Feng at isa lang siyang mababang branch disciple. Kinagat ni Zhao Kun ang kanyang mga ngipin at sinabing may intensyong pumatay. 2 beses na siyang natalo sa isang alagad ng sangay, wala siyang mukha na umalis sa kanyang bahay. Basura. Sa loob ng silid ay nakaupo ang isang slim, parang leopard, maikling buhok na kabataan. Ito ang nakatatandang kapatid ni Zhao Kun, si Zhao Gan. Big Brother, nakikiusap ako sa iyo. Kailangan mo akong tulungan. Si Zhao Kun ay puno ng takot at puot. Natatakot siya sa kapatid niya. Mula nang siya ay isilang, binubuli siya ni Zhao Gan. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil palaging mas magaling si Zhao Gan kaysa sa kanya sa lahat ng bagay. Naabot na ni Zhao Gan ang rurok ng 3rd rank ng martial path at sinanay na niya ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas sa ika-6 na pagbabago, na nagbigay daan para sa kanya na marank ang top 5 mula sa mga outer sect disciples. Kahit 3 o 5 kay Zhao Kun ay hindi kalaban ng kanyang kapatid. Ang umaga ng ikalawang araw. Maagang bumangon si Zhao Feng sa kama at nagsimulang magsanay ng Angry Dragon Fists at air pushing breathing technique.
Ang dalawang martial arts skill na ito ang pangunahing sinanay ni Zhao Fang. Mayroon pa akong paraan hanggang sa maabot ko ang third rank ng martial path. Nagpractice si Zhao Fang ng kalahating oras at kumilos ayon sa mga plano kahapon, naglalakad patungo sa silid ng pera ng sekta. Ayon sa mga patakaran, maaaring makakuha si Zhao Fang ng 10 pirasong pilak bawat buwan. Hindi pa ako nakakakuha ng pera ngayong buwan. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Fang sa silid ng pera. Zhao Fang, second rank ng martial path, branch disciple, buwa ng pera na 20 pilak. Walang ekspresyong sabi ng accountant. 20 pirasong pilak. Kinuha ni Zhao Fang ang pera at ipinagpalit ang kanyang pasasalamat. Matapos maabot ang second rank, na-double ang kanyang buwa ng allowance. Kahit na ang isang buwan ng allowance na 20 pilak ay maaaring hayaan ang isang buong pamilya na kumain at matulog ng hindi nababahala, ito ay wala para sa mga martial artist. Ang ilang mamahaling cultivation resources na maaaring magpapataas sa bilis ng cultivation ng isang tao at makatulong para makalusot sa mataas na kaharian na madaling lumampas sa libu-libong piraso ng pilak. Alinman sa mga mapagkukunan na mayamang disipulo na casual na kumain ay lumampas sa 30 taon ng mga normal na allowance ng mga disipulo. 20 pirasong pilak. Huminga ng malalim si Zhao Fang at hinawakan ang kanyang pilak, umalis sa teritoryo ng mga sekta ng Zhao at nagtungo sa palengke ng Sun Feather City. Ibinibigay niya noon ang perang nakuha niya sa kanyang mga magulang para matulungan sila. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi niya iyon ginawa. Sa halip ay kinuha niya ang pilak at umalis. Di nagtagal, pumasok si Zhao Fang sa pinakamalaking merkado ng Sun Feather City. Isang tindahan ng armas sa lungsod. Shopkeeper, magkano itong heavy metal bow? Sa wakas ay nagpasya si Zhao Fang pagkatapos ng mahabang panahon. Ang heavy metal bow na ito ay napakalakas. Maaari itong bumaril ng hanggang 150 metro. 20 pirasong pilak. Walang pakikipagtawaran. Sabi ng shopkeeper habang nakangiti. Nakita niya ang simbolo ng Zhao sect sa damit ni Zhao Fang. Sa Sun Feather City, ang sekta ng Zhao, sekta ng Qiu, at ang sekta ng Xin ay ang tatlong pinakamalaking pamilya at may kabuuang pangingibabaw sa loob ng lungsod. 20 pirasong pilak. Tinawid ni Zhao Fang ang kanyang kilay at malalim na sinabi. Pwede bang mas mura ng kaunti? Bahagyang ngumiti ang shopkeeper. Mabuti, ibibigay ko sa iyo ang pinakamababang presyo, 18 pirasong pilak. 15. Kapos ako sa pera, ngunit kapag nakakuha ako ng higit pa dodoblehin ko ang pera at ibibigay ito sa iyo. Sinabi ni Zhao Fang nang may katapatan. 15 piraso. Malamang medyo mababa yon, halos walang tubo. Tila medyo nahirapan ang shopkeeper, ngunit marahil nang makita ang katapatan sa mga mata ni Zhao Fang, kinagat niya ang kanyang mga labi. Sige, sana ay tuparin mo ang iyong pangako dahil ang tindahang ito ay nasa ilalim din ng teritoryo ng sekta ng Zhao. Salamat. Nagpasalamat si Zhao Fang. Hindi niya napagtanto na ang tindahang ito ay nasa ilalim ng sekta ng Zhao. Hindi nagtagal, binili ni Zhao Fang ang busog sa halagang 15 pilak at bumili din ng ilang mga palaso at pagkain. Ngayon, wala nang pera si Zhao Fang. Sana hindi ito mabaigo. Bulong ni Zhao Fang sa kanyang sarili at hindi nagtagal ay umalis sa Sun Feather City. Teng. Sa sandaling umalis siya sa Sun Feather City, ginamit ni Zhao Fang ang lightly floating ferry para lumipat. Ang bilis niya ay mas mabilis pa sa karamihan ng mga normal na kabayo. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay nakarating na si Zhao Fang sa kanyang destinasyon, ang Sky Cloud Forest. Ang Sky Cloud Forest ay ang county ng pinakamalaking kagubatan ng cloud. Ang lugar na ito ay sumasaklaw pa sa higit sa 10 iba pang mga bansa. Bilang pinakamalaking kagubatan sa mga nakapaligid na bansa, ang Sky Cloud Forest ay mayroong maraming mapanganib na mabangis na hayop, at malapit sa gitna nito ay mayroong mataas na antas ng nakamamatay na mga hayop. Ang mga nakamamatay na hayop ay mas malakas kaysa sa mabangis na hayop. Sila ay naapektuhan ng spiritual energy, at sa makatuwid ay dahan-daang naging makapangyarihang mga nilalang. Ang ilang malalakas na nakamamatay na hayop ay madaling sirain ang isang nayon. Ang mga tunay na martial artist lang ang makakalaban sa kanila.
Dumating si Zhao Feng sa Sky Cloud Forest, malinaw na hindi niya subukang maghanap ng mga nakamamatay na hayop dahil gusto pa niyang mabuhay. Ang kanyang layunin ay simple, pangangaso upang kumita ng pera. Ang ilang malalakas na mabangis na hayop sa loob ng Sky Cloud Forest ay may mamahaling balahibo at iba pang materyales. Halimbawa, ang isang may sapat na gulang na oso ay maaaring magbenta ng 2 hanggang 300 pilak. Gayunpaman, ang lakas ng isang fully grown na oso ay higit na lumampas sa normal na second rankers. Mga ikatlong ranggo lamang ang maaaring manalo laban dito. Malinaw, ang target ni Zhao Feng ay hindi isang oso o isang malaking mabangis na hayop. Bagaman ang malalaking sukat ng mga mabangis na hayop ay nagkakahalaga ng maraming pera, ang kanilang masa ay masyadong malaki. Hindi ako makapagdala ng marami pabalik-balik. Nagawa na ni Zhao Feng ang kanyang mga plano. Ang kanyang katawan ay parang balahibo habang ginagamit niya ang mga sanga upang itulak ang sarili pasulong. Hindi nagtagal, dumaong si Zhao Feng sa tuktok ng 100 metrong taas na puno. Ang punong ito ay mas mataas kaysa sa paligid, na nagbibigay kay Zhao Feng ng nangingibabaw na paningin. Kung hindi niya natutunan ang lightly floating fairy kung gayon ang pagiging nasa ganitong taas ay magpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang nakatayo siya sa puno, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata upang suriin ang kanyang paligid. Shua! Sa sandaling iyon, napunta sa supervision mode ang kaliwang mata niya. Lahat sa loob ng 5 o 6 na milya ay malinaw na nakita niya. Kailangan munang kumpirmahin ni Zhao Feng kung mayroong anumang mapanganib na ligaw o nakamamatay na mga hayop sa paligid. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Zhao Feng ang sitwasyon sa loob ng 5 hanggang 6 na milya. May 20 halimaw na nagbanta sa kanya, at isa lamang sa kanila ang malapit sa kanya. Sa kabutihang palad, walang mga nakamamatay na hayop. Nagsisimula na ako ngayon. Huminga ng malalim si Zhao Feng saka dahan-daang hinugot ang kanyang heavy metal bow. Show! Habang nanginginig ang pisi ng pana, tumama ang palaso sa isang ahas na may batik-batik na ginto 100 metro ang layo. Ang ahas na may gintong batik-batik ay tumalon at iniluwa ang wika ng ahas sa nakakatakot na paraan. Gayunpaman, perpekto ang arrow skills ni Zhao Feng, at direktang tumama sa mga sigla nito. Ang ahas na may batik-batik na ginto ay bahagyang pumiglas ngunit hindi nagtagal ay namatay. Golden Striped Snake, mga napaka-nakakalaso na hayop na maaaring magbanta kahit nasa 3 ranggo. Bahagyang nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at pinunasan ang kanyang pawis. Kung sila ay diretsong lumalaban, ang gininto ang may guhit na ahas ay may mataas na pagkakataon na mapatay siya dahil ito ay napakabilis at nakakalason. Gayunpaman, malaki rin ang nakuha ni Zhao Feng. Ang mga ngipin at bahagi ng atay ng gininto ang guhit na ahas ay napakamahal. Matapos patayin ang Golden Striped Snake, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata upang maghanap ng mga bagong target. Show! Biglang, nakarinig si Zhao Feng ng tili sa gitna ng hangin. Ang isang metal-mouthed na agila, na may haba ng pakpak na 1 metro, ay madaling pumatay ng isang lobo na nasa pangalawang ranggo. Si Zhao Feng ay may tame time na mukha. Ang metal-mouthed eagle ay tinawag na metal pekang eagle, at sikat na sikat sa Sky Cloud Forest. Ang lakas nito ay madaling lumampas sa normal na second rankers at malayang lumipad sa himpapawid. Halos wala itong natural na mga kaaway. Napakabilis ng metal pekang eagles. Malakas din ang mga balahibo at depensa nito. Ito ay halos isang nakamamatay na hayop. Ang isa ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 800 pirasong pilak. Nag-isip si Zhao Feng habang ginagamit niya ang kanyang kaliwang mata upang puntiryahin ang metal na tumutusok na agila. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng palasong nababalutan ng lason. Ang mabibigat na metal na pana ay hinayla hanggang sa maabot. King of Gods, Kabanata 11. Haring tigre na may ulong berde. Shush! Isang after-image ang naiwan habang ang palaso ay tumusok sa hangin, patungo sa metal pecker eagle na nasa himpapawid. Ang palaso na ito ay naglalaman ng kasanayan sa continuous meteorite arrows at sinundan ang rutang itinakda ng kanyang kaliwang mata. Screech! Isang galit na tili ang narinig mula sa agila. Pagkatapos ay nakita ni Zhao Feng ang agila na sumugod patungo sa kanya, habang ang palaso ay nakatusok pa rin sa tiyan nito.
Hindi maganda. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng at mabilis niyang ginamit ang lightly floating fairy para tumakas patungo sa mga hedge. Kahit na ang palaso ni Zhao Feng ay tumama sa target, hindi ito tumama sa anumang mahahalagang bahagi. Ang reaksyon, bilis ng paglipad at depensa ng Metal Pecker Eagle ay higit pa sa normal na mga hayop. Katumbas ito ng mga nakamamatay na hayop. Kaya ang arrow na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsalang nagbabanta sa buhay. Teng. Si Zhao Feng ay parang isang maliksi na ibon habang lumilipad siya sa kagubatan. Gayunpaman, hindi nakalimutan ng kanyang kaliwang mata na ay lock ang agila. Show. Hindi nagtagal, isa pang palaso ang ipinutok. Gayunpaman, kahit na ang palaso na ito ay tumama sa lalamunan ng agila, hindi nito nagawang tumagos sa mga balahibo nito. Ang lalamunan ay karaniwang kahinaan ng mga normal na hayop. Sa katotohanang hindi ito nakalusot, makikita na nakakabaliw ang depensa nitong agila. Natigilan sandali si Zhao Feng at pagkatapos ay nakita niya ang Metal Pecker Eagle na bumagsak sa lupa. Ito ay dahil ang mga arrow na ipinutok ni Zhao Feng ay naglalaman ng lason, at ngayon ang lason ay kumalat, na pinatay ang agila. Nagpakawala ng malalim na hininga si Zhao Feng at ipinakita ang kaligayahan sa kanyang mukha. Ang Metal Pecker Eagle na ito ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 800 pilak. Idinagdag sa Golden Striped Snake, ang kayamanan ni Zhao Feng ay lumampas na ngayon sa mahigit 1,000 pirasong pilak. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kayaman sa buong buhay niya. Gayunpaman, ang pilak na mayroon ako ay hindi pa rin sapat para makabili ako ng mahalagang mga mapagkukunan. Bagamat nasa sabik si Zhao Feng, mabilis siyang kumalma. Sa susunod na 3 araw, makikita ang katawan ni Zhao Feng na naglalakbay sa loob ng Sky Cloud Forest. Sa tuwing hihilahin ni Zhao Feng ang kanyang busog, isang sigaw ng sakit ang malapit ng sumunod. 5 Poison Centipede, lubhang nakakalason. Maaaring gamitin sa paggawa ng alak at pagpapalakas ng katawan. Nagkakahalaga ng 200 pilak. Green Windbird, ang lakas ay nasa tuktok ng 3 ranggo. Nagkakahalaga ng 900 pilak. Black Spotted Wild Pig, lumalapit ang lakas sa 3 ranggo. Nagkakahalaga ng 400 pilak. Para pumatay ng pinakamaraming beast hanggat maaari, gumamit si Zhao Feng ng lightly floating fairy at continuous meteorite arrow sa pinakamataas na antas na posible. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, ang lightly floating fairy ay nasanay sa mababang antas. Ang kanyang bilis ay malamang na lumampas sa lahat ng mga sekta na 3 ranggo at ngayon ay malapit sa 4 na ranggo. Ang continuous meteorite arrows ay madaling nasanay sa tuktok ng mataas na antas. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin na siya ay ipinanganak na mamamana. Kung muli niyang haharapin ang Metal Pecker Eagle, isang tama lang ang kailangan niya para mapatay ito. Sa huling 3 araw, marami siyang natamo. Napatay niya ang isa pang 2 Metal Pecker Eagle, gayon din ang 7 hanggang 8 iba pang iba't ibang hayop. Ang mga hayop na mayroon ako ngayon ay, sa kabuuan, nagkakahalaga ng mga 3 hanggang 4,000 pilak. Si Zhao Feng ay may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha habang inaayos niya ang kanyang 2 malalaking bag. Sa pagbabalik ay ginamit pa rin niya ang kanyang kaliwang mata para manghuli ng biktima. Ito ay dahil ang kanyang paningin ay nakaharang ng mga puno kaya hindi niya masisiguro na walang anumang mga target na siya ay makaligtaan. Roar! Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang nagmula sa hilagang bahagi ng Sky Cloud Forest. Ang dagandong na ito ay nagpaputok sa tainga ni Zhao Feng sa sakit. Anong klaseng halimaw ito? Napakalakas nito. Mabilis na ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at nakita na, 4 o 5 milya ang layo, mayroong 5 metrong green-headed tiger ang haba. Ang green-headed tiger ay mas malaki kaysa sa mga normal na tigre sa kalahati ng laki nito at nagbigay ng mapangwasak na aura. Ang dagandong nito ay naging sanhi ng panginginig ng takot sa lahat ng hayop sa loob ng 10 kilometrong radius. 5 o 6 na kabataan, na may mga kultibasyon sa pagitan ng 2 at 3 ranggo ng martial path, ay tumatakbo sa takot. Lahat ay tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Ang pinuno ng grupo ay isang kabataang may peklat sa mukha. Siya ay tila 15 o 16 na taong gulang at naabot na niya ang tuktok ng 3 ranggo.
May hawak siyang mahabang espada na madaling maputol ang isang puno sa kalahati upang pigilan ang tigre. Boom! Ikinumpas ng tigre ang kanyang mga paa at nabasag ang puno. Ang lakas ng nakamamatay na mga hayop ay napakapanganib. Napaisip si Zhao Fang. Kapag ang isang mabangis na hayop ay pumasok sa hanay ng isang nakamamatay na hayop, tanging ang mga martial artist na nasa ika-4 na ranggo o mas mataas lamang ang makakalaban sa kanila. Ang lakas ng hari ng tigre ay kayang patagin ang 2 o 3 Zhao Fang sa isang paa. Xin Fei. Tingnan mo, sigaw ng ilan sa mga kabataan. Ang Green-Headed Tiger King ay dumiretso patungo sa may peklat na mukha na kabataan, na may pinakamalakas na lakas. Pinangalanan silang Xin. Mga disipulo ba sila ng pamilya Xin, na isa rin sa nangungunang 3 pamilya ng Sunfeather City. Pagkatapos ay nakita ni Zhao Fang ang mga simbolo sa kanilang mga damit na nagpapatunay sa kanyang hula. Boom! Kahit saan dumaan ang Green-Headed Tiger King, agad na sinundan ang pagkawasak, na parang walang makatiis sa lakas nito. Ang mga normal na martial learners ay malamang na namatay dahil sa takot. Gayunpaman, napagtanto ni Zhao Fang na ang Xin Fei na ito ay napakalakas. Natuto siyang maghagis ng kutsilyo pati na rin ang kasanayan sa footwork at pareho silang high-rank martial arts. Ang kutsilyo ni Xin Fei na ito ay madaling makahiwa sa mga puno. Ang kanyang lakas ay malamang na doble kaysa sa normal na mga cultivator sa 3rd rank. Malamang mas malakas pa siya kay Zhao Yijian. Mabilis. Iligtas si Xin Fei. 2 iba pang disipulo ng pamilya Xin ang naglabas ng kanilang mga pana at inatake ang Green-Headed Tiger. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay nagpatigil at nakakalat sa konsentrasyon ng tigre. Ang depensa ng tigre ay mas malakas kaysa sa Metal Pecker Eagle ng 2 o 3 beses, kaya lahat ng pag-atake na nagmula sa mga cultivator na nasa ilalim ng 4th rank ay parang kilati lang. Kung mapapatay ko ang Green-Headed Tiger King na ito, malamang na nagkakahalaga ito ng 20,000 pilak, na katumbas ng halos 40 hayop. Nag-isip si Zhao Fang ng isang mapanganib na plano. Teng! Teng! Agad niyang ginamit ang lightly floating fairy at lumapit patungo sa lugar ng insidente. Sa pagdating ni Zhao Fang, ang 6 na disipulo ng pamilya Xin ay nasa ilalim ng matinding pressure. Crack ang wind sword. Ang mata ni Xin Fei ay kumislap habang ginagamit niya ang kanyang mahabang espada para saksakin patungo sa noo ng tigre. Anong delikadong espada? Nakita ni Zhao Fang ang buong proseso ng espada. Ang kapangyarihan nito ay maaaring agad na pumatay ng 2 normal na cultivator ng 3rd rank. Hindi niya ito mapipigilan. Naramdaman din niya ang malabong berdeng aura sa loob ng katawan ni Xin Fei. Ito ang senyales na malapit ng mabuo ang inner strength. Shua! Ang espada ay nagawang tumaga ng kalahating pulgada sa ulo ng Green-Headed Tiger, ngunit ang puwersa nito ay nagpasukan ng dugo ni Xin Fei. Ang lakas ng espadang iyon ay malapit sa pinsalang ginawa ng isang 4th rank. Nagawa pa nitong saktan ang isang nakamamatay na hayop. Roar! Ang Green-Headed Tiger ay napaungol at pagkatapos ay lumipat patungo sa Xin Fei ng mas mabilis. Naabot ni Xin Fei ang tuktok ng 3rd rank at, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art, naiwasan niya ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ng espada ay gumamit din ng maraming enerhiya, na halos mabiktima ng ganting atake ng tigre. Crack ang wind sword. Puno ng dugo, muling ginamit ni Xin Fei ang parehong galaw at nag-iwan ng isa pang madugong marka sa noo ng tigre. Ang kanyang katawan ay muling pinalipad. Roar! Binuksan ng berdeng ulo ng haring tigre ang kanyang mga panga at tumalon patungo kay Xin Fei. Hapo ang huli at hindi makaiwas. Xin Fei. Naghiyawan ang ibang mga alagad, ngunit sa sandaling ito. Biglang bumagsak ang isang palaso sa hangin, diretso sa mga sanga at dahon, na tumama sa tigre. Roar! Malungkot na napaungol ang tigre. Sa sandaling iyon, nanginginig ang bawat may buhay. Ang mga disipulo ng Xin ay tulala habang ang isang mata nito ay nataman ng palaso. Bagaman malakas ang depensa ng tigre, ang mga mata nito ang pinakamahina nitong bahagi. Dahil lumingon ang tigre para hanapin ang salarin na si Xin Fei ay nagawang makatakas. Gayunpaman, habang pinagmamasdan nito ang paligid,
Nasaan ang senyales ng salarin? Malapit na. Nagtago si Zhao Feng sa likod ng isang matayog, sinaunang puno, na 100 metro lamang ang layo mula sa tigre. Habang sinusubukan ng tigre na hanapin ang salarin, nagsimulang tumakbo ang mga disipulo ng pamilya Zin. Gayunpaman, dahil hindi mahanap ng tigre ang target nito, nagsimula itong umatake sa mas galit na paraan. Nagkaroon ng hiyawan ng magkapira-piraso ang isa sa mga kabataang nasa second rank. Dahil sa tanawin na ito, nanlamig si Zhao Feng, na nasa hindi kalayuan. Tulad ng isa sa mga disipulo ng pamilya Zin ay nasa panganib. So, ang isa pang palaso ay lumipad sa himpapawid, tumagos patungo sa kabilang mata ng tigre. Roar! Ang tigre ay umungal at saka pumikit, halos hindi makagalaw ang palaso sa mga talukap nito. Napabuntong hininga si Zhao Feng habang umiiling. Hindi dahil sa hindi sapat ang kanyang kakayahan sa pag-archery, ito ay dahil nakabantay ang tigre, na nagpapahirap para sa parehong trick na magtagumpay muli. Crack ang wind sword. Gamit ang maikling pagitan ng oras, mabilis na pinalakas ni Zin Fei ang isa pang sword attack at nataman ang parehong lugar tulad ng dati. Magandang pagkakataon. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap habang siya ay gumuhit ng higit pang mga arrow at pinaputok ang mga ito. Sa tuwing magpapaputok siya ng palaso, tatama ito sa sugat sa noo ng tigre. Sa kalaunan, bumagal ang atake ng tigre. Una, ito ay dahil ito ay malubhang nasugatan. Pangalawa, may lason sa mga palaso. Sa puntong ito, lumiko ang tigre at tumakbo patungo sa malalalim na bahagi ng Sky Cloud Forest. Sundan. Kinagat ng mga alagad ng Zin ang kanilang mga ngipin at nangakong papatayin ang tigre upang maipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Kahit na ang tigre ay malubhang nasugatan, ang bilis nito ay hindi isang bagay na maaaring abutin ng mga magsasaka sa ikalawa at ikatlong ranggo. Si Zin Fei lang ang halos hindi na nakahabol, ngunit dahil sa pagod ay wala na siyang ekstrang enerhiya. Anong magandang pagkakataon? Saan ka tatakbo? Tumawa si Zhao Feng habang ginagamit niya ang lightly floating fairy para madaling maabyutin ang tigre. Sa kanyang mga mata, ang tigre ay kumakatawan sa isang napakalaking kayamanan na 20 hanggang 30,000 pilak. King of Gods, Kabanata 12. Paghahati ng pera. Tingnan mo, ang taong iyon ay tila isa sa mga disipulo ng pamilyang Zhao. Ang iba pang mga disipulo ng Zin ay tumingin kay Zhao Feng na sumusunod sa tigre. Tumingin si Zin Fei sa likod ni Zhao Feng at bamulong. Napakataas ng footwork. Hindi man lang mas mabagal ang bilis niya kaysa sa akin kapag nasa tuktok ako ng aking lakas. Hindi rin masama ang kanyang husay sa pag-archery. Siya ay isang tao lamang na nagpapaputok ng malamig na mga pana. Mas mabuting huwag na lang niya tayong maabyutin, o kung hindi. Malamig na sabi ng isang kabataan, na nasa third rank. Ang lakas ng kabataang ito ay inilagay pagkatapos ni Zin Fei. Ang kanyang mga salita ay agad na sinang-ayunan ng iba. Tama ka. Hinayaan tayo ng batang iyon na maging pain at nagpaputok ng sariling mga palaso habang nagtatago. Zin Gang, ang taong iyon ang nagligtas sa ating buhay. Umiling si Zin Fei. Sa sandaling ito, ilang milya ang layo, ang huling dagandong ng green-headed tigers ay tumunog. Nagbago ang ekspresyon ng mga disipulo ng pamilya Zin. Nang hindi man lang nag-isip tungkol dito, alam nila na malamang na namatay ang tigre. Mabilis. Ang kabataang nagngangalang Zin Gang ay sumugod patungo sa direksyon ng tunog. Kasabay nito, 3 o 4 na milya palabas sa direksyong silangan. Sumandal si Zhao Feng sa isang puno at huminga ng malalim. Pababa. Ang 5 metrong tigre ay may ilang mga palaso na nakadikit sa noo nito. Hindi nagtagal, ang tigre ay isang mabangis na nilalang. Ngayon gayunpaman, wala na itong buhay na natitira. Si Zhao Feng sa instinct ay sinubukang maglabas ng isa pang arrow ngunit pagkatapos ay napagtanto na walang natira. Lumutang si Zhao Feng patungo sa bangkay at nag-isip ng malalim. Ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok sa mga disipulong Zin na 2 milya ang layo. Tumayo si Zhao Feng at hindi gumalaw para hawakan ang bangkay. Hindi naman sa ayaw niya, medyo nahihirapan lang siyang gawin iyon.
Humigit kumulang 3 tonelada ang bigat ng katawan ng tigre at mahirap igalaw. Gayun din, ang balat ng hari ng tigre ay matigas na putulin. Hindi nagtagal ay dumating ang 5 disipulong Zin. Bata, mabilis na tumabi. Amin ito. Mayabang na sabi ni Zingang na nasa harapan. Nag-ingat siya sa lakas ni Zhao Feng noong una, ngunit nang makita niyang si Zhao Feng ay second ranker lang, halatang hindi na niya inilagay si Zhao Feng sa kanyang mga mata. Bagamat nawalan sila ng isang tao, at pagod na si Zin Fei, mayroon pa rin silang 2 tao sa second rank at 2 pa sa third rank, tumayo si Zhao Feng at mapanuksong tumingin kay Zingang. Nag-iingat lamang siya kay Zin Fei. Zingang, iniligtas niya ang ating buhay. Maaari nating pag-usapan kung paano hatiin ang tigre. Mabagal na sabi ni Zin Fei pagdating niya. Tumingin sa kanya si Zhao Feng na nagpupuri. Tulad ng naisip ko, ang bangkay ng tigre ay ganito kalaki, at hindi ko kailangan ng mga kasangkapan para putulin ito, o lakas para dalhin ito palayo. Nagbigay ng malaking kapangyarihan si Zin Fei sa pagpatay sa tigre na ito. Nawalan din sila ng isang tao. Bagamat medyo ayaw ni Zingang, pumayag pa rin siya. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang mag-usap kung paano hatiin ang tigre. 28. Ang pamilya Zin ay kukuha ng 8. Sabi ni Zingang na may bakal na tono. 20% ay sobra na para sa batang ito. Ang natitirang bahagi ng pamilya Zin ay lahat ay may mga mukha na puno ng paghamak. 28. Hahaha. Tumawa kaagad si Zhao Feng. Bata, anong tinatawa-tawa mo? Gusto kong marinig kung magkano ang gusto mong kunin. 28. Nakakuha ako ng 8. Makakakuha ka ng 2. Sabi ni Zhao Feng. Noong una ay gusto niyang hatiin ito ng 5 hanggang 5, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong ugali ang pamilya Zin. Huwag kang mayabang. Makikita ko kung gaano kakalakas. Tumawa si Zingang at inilabas ang kanyang espada. Tumigil ka. Sinubukan siyang pigilan ni Zin Fei ngunit huli na ang lahat. Illusion Wind After Image. Si Zingan ay parang hangin na umiikot patungo kay Zhao Feng. Ito ang mataas na ranggo ng martial art na Broken Wind Sword. Patay na ang batang iyon. Sinanay na ni Zingang ang unang 6 na galaw ng Broken Wind Sword sa mababang antas. Ang mga disipulo ng Zin ay may nakikiramay na mga ekspresyon. Maliliit na trick. Hindi umatras si Zhao Feng ngunit sa halip ay sumulong. Ang bilis. Ang lahat, kabilang si Zin Fei, ay nakita lamang si Zhao Feng na naging malabo. Hindi maganda. Nawala ang illusion wind after image ni Zingang at nilapitan siya ni Zhao Feng sa napakabilis na bilis. Angry wind after image. Sigaw ni Zingang habang gumagamit siya ng panibagong pag-atake. Angry Dragon Breaking the Sky. Inilagay ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga kamao. Sa sandaling pinagsama niya ang Angry Dragon Fists at Air Pushing Breathing Technique, tumaas ng higit sa doble ang kanyang kapangyarihan. Anong lakas? Pakiramdam ni Zingang ay parang isang bulkan ang sumabog. Halos malampasan ng lakas ni Zhao Feng ang lakas ng mga third rankers. Pang! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang nag-aaway sina Zingang at Zhao Feng. Wow! Dumura ng dugo si Zingang habang tinamaan siya ng unang suntok. Ang pangalawang suntok. Bang! Ang kanyang pilak na espada ay natamba na lumilipad. Ang pangatlong suntok. Boom! Lumipad palabas ang buo niyang katawan at nag-iwan ng imprint niya sa isang puno. Anong kapangyarihan? Napakalakas! Ang ibang mga disipulo ni Zin ay nakatayo roon na tulala. Hindi nila akalain na ang isang taong may kapangyarihan ng pinakamataas na third rank ay matatalo sa isang paglipat ng second rank na disipulo ng sekta ng Zhao. Malakas. Si Zin Fei, na nasa hindi kalayuan, ay nagtanong. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Zhao Feng. Casual na binawi ni Zhao Feng ang kanyang mga kamao. Bata, maswerte ka lang sa pagkakataong ito. Gumapang si Zingang mula sa lupa. Nilabanan ko ang tigre at pagod na pagod. Sa susunod hindi ka na magkakaroon ng ganoong swerte. Swerte. Si Zhao Feng ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. Bagamat nasugatan si Zingang, naniniwala si Zhao Feng na kaya pa rin niya itong talunin sa kanyang pick. Ang tanging pinag-iingat niya ay si Zin Fei.
Ang lakas ni Xin Fei ay halos umabot na sa 4th rank. Kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas ay maaari pa itong makapinsala sa Green-Headed Tiger King, hindi pa banggitin ang mga 3rd rankers. Xin Gang. Hindi kanya kalaban. Hindi mo ba naisip na nawalan ka na ng sapat na mukha? Dahan-daang lumingon si Xin Fei kay Zhao Fang. Biglang naglabas ng nakakatakot na fighting will ang kanyang katawan. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Naka-recover na ba si Xin Fei? Siyempre, kung si Xin Fei ay walang 60% ng kanyang lakas, kung gayon si Zhao Fang ay hindi natatakot sa kanya. Pagkatapos na nasa ganoong kalagayan, halatang hindi pa ganap na naka-recover si Xin Fei. Halos umabot na sa peak level ang iyong fist skill at ang iyong footwork ay hindi ka panipaniwala. Sa susunod gusto kong makipag-spar sa iyo. Hinarap ni Xin Fei si Zhao Fang sa mata na puno ng papuri. Oo naman, mag-spar tayo sa susunod na pagkakataon. Bagamat nag-iingat si Zhao Fang sa kanya, hindi ito nangangahulugan na siya ay natatakot. Ang lakas ni Xin Fei ay kapantay man lang ni Zhao Yijian, na pumangatlo sa mga panlabas na disipulo. Kung matatalo ni Zhao Fang si Zhao Yijian, magkakaroon siya ng kakayahang labanan si Xin Fei. Hindi nagtagal ay natapos na nilang talakayin kung paano hatiin ang kanilang mga gantimpala. 6-4. Sa akin ang 6, sa inyo ang 4. Sabi ni Zhao Fang. Okay. Si Xin Fei ang sumagot dahil ang ibang mga disipulo ni Xin ay walang lakas ng loob na tumugon. Nag-iingat sila sa lakas ni Zhao Fang. Tumanggo si Zhao Fang sa kanyang sarili, ang pagbibigay ng 40% ay parang pagbaril ng 2 ibon gamit ang isang palaso. Una, wala siyang gamit para putulin o galawin ang bangkay, kaya hinayaan na lang niya ang iba. Pangalawa, ayaw niyang magkaroon ng ganoon karaming kalaban bago pa siya magkaroon ng sapat na lakas. Isipin kung kinuha niya ang lahat para sa kanyang sarili. Hindi ba iyon magiging sanhi ng pamumula ng mga mata ng iba? Ang tigre ay hinati makalipas ang 1 oras. Kinuha ni Zhao Fang ang pinakamahal na bahagi at iniwan ang lahat ng karne sa mga disipulong Xin. Matapos makumpirma na kumuha siya ng 60% ay bigla siyang umalis. Mukhang may bagong henyo ang sekta ng Zhao. Kahit si Zhao Linlong ay hindi kasing lakas niya sa parehong antas ng paglilinang. Sabi ni Xin Fei habang sinusundan ng kanyang mga mata si Zhao Fang. Zhao Linlong. Si Xin Gang ay may ekspresyon ng pagkamangha. Siya ay isa sa 4 na henyo ng Sun Feather City. Naabot na niya ang 4th rank 2 taon na ang nakalilipas at naging isang tunay na martial artist. Paano may kukumpara ang batang ito sa kanya? Ang 4 na dakilang henyo ay ang nangungunang mga kabataan ng Sun Feather City. Kahit sino sa kanila ay tunay na martial artist at mas malakas sila kaysa sa ibang martial artist sa ngayon. Huwag mo nang banggitin si Zhao Linlong, kahit si Brother Fei ay kayang patayin ang batang iyon sa isang suntok.